po ang kontraktor dito sa kalsada na ito at iba rin po ang gagawa dito sa karugtong. Ayan, so puntahan natin o silipin natin itong ginagawa o feeling pag tambak dito sa bahagi na ito. Mula sa West Bypass Road dito sa Barangay Arado ay liliko tayo sa kanan. Ayan, so pagdating natin sa may nitro fuel ay makikita natin na may kalsadang papasok sa bandang kaliwa. At bago po ito makarating sa Octagon. Ayan, so mula dito ay kitang-kita natin na sa bandang unahan ay sementado na po ito hanggang doon na sa may tapat ng Barangay Gakaw. Kaya tara, tahakin natin itong kalsada na ito. Mahigit 200 metro mula doon sa highway, makikita natin itong pinakadulo ng nagawa ng kalsada. So, titingnan natin sa bandang unahan kung hanggang saan na ang nagawa nitong kalsada. Tara, let's go! Halos 2 kilometro na ang natapos nitong kalsada at mapapansin natin ay meron na po itong linya na gawa sa thermoplastic. Ayan, so ito po yung karaniwan o ito po ang ginagawang linya ng mga kalsada. At sa bandang kurbada na yan ay naka-double yellow lane po yan.
Iba po ang kontraktor dito sa kalsada na ito at iba rin po ang gagawa dito sa karugtong. Ayan, so puntahan natin o silipin natin itong ginagawa o feeling pag tambak dito sa bahagi na ito. Ayan, so ayon sa ating nakausap kanina ay kakaumpisa lang nila nitong linggo. Ayan, ngayon po ay November 10, 2024 at papansin nyo naman na nandito po itong mga bulldozer o heavy equipment. Sa bungad nga pala kung saan tayo nanggaling, kaya pala hindi pa pala na uumpisahan na gawin yung kalsada na yun gawa nung hindi po pala pumapayag yung may-ari ng tatamaang porsyon. Kaya nagkakaroon pa po ng ongoing negotiation. Hopefully ay pumayag na o maging maayos na ang kanilang transaksyon. Yan, so ayon sa ating nakausap kanina, yung power truck na construction company ay aabot daw ng mga 2 kilometro yung kanilang proyekto. So sa aking pagtansya ay aabot po ito sa may bandang unahan ng San Isidro, Palo. Kung sakaling matapos na itong ginagawang kalsada ay malaking ginhawa po ito para sa mga motorista at mababawasan na yung oras ng kanilang pagbibiyahe sapagkat ito po ay aabot ng 6 lanes. So malamang ay mabilis na ang biyahe mula Tacloban hanggang Pastrana. So sa mga motorista o nakatira sa Pastrana ay hindi na nila kailangan pang dumaan sa proper ng Palo o umikot dito sa proper ng Santa Fe. So didiretso na lamang po ito mula dito sa Barangay Arado hanggang sa Pastrana mismo. Ayan, so mga siguro ay aabot na lamang ito ng mga 10 minutes. Ayan, so yan na po yung pinakamabilis na biyahe mula dito sa Barangay Arado patungong Pastrana. Ayan, so kung tayo ay dadaan mula dito sa proper ng Palo, ay madadaanan natin ang masikip na lugar mula sa Barangay Gacao, Barangay San Isidro, Barangay Anahaway, Barangay Terasa hanggang sa Castilla. So yan pong lugar na yan ay 2 lanes lamang po yan. At syempre dahil ito ay provincial o barangay road. Ayan, so dito ay makikita natin na kagagawa pa nga lang. At ayon sa ating nakausap na tauhan ng kontraktor ay kakaumpisa pa lamang po nila nitong linggo. Ayan, so bagong-bago pa po. At kung mapapansin natin ay aabot po ng halos 3 meters yung taas mula dito sa level ng palayan. So para iwas sa baha. Ayan, so ganoon naman talaga, kailangan elevated po ang ating mga kalsada. So napakalaking tulong po ito para sa ating mga nakatira malapit dito ay malamang ay tataas po ang value ng kanilang mga lupain. Ayan. So ganoon naman talaga ang nangyayari at kapag nagagawa ang kalsada ng lugar ay tumataas yung kanilang economic income. At sa mga may hilig naman mag-rides ay meron na po tayong mga options o alternatibong kalsada na pwede nating daanan. Ayan. So, since yung mga Riders Club ay mahilig sa mga ride for a cause,
ay pwede natin itong daanan, itong bahagi na ito kung sakaling matapos na. Ayan, so napakaganda po na ganito yung nagiging development ng ating bansa. So marami na po tayong mga options na kalsada na pwedeng daanan. Ayan, so maraming salamat po sa lahat ng mga bumubuo ng DPWH. So yan po ang mga naging kaganapan dito sa ating sinilip na kalsada. At hanggang dito pa lamang po ito sa may Barangay Gacao, Palo Leyte. So kung titingnan natin sa mapa ay nasa pangatlong bahagi pa lamang po tayo dahil mahaba-haba pa ang tatahakin o ang gagawing kalsada dito sa bahagi na ito. So maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay. Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. Yan, kung ikaw ay bago pa lang sa channel na ito ay huwag kaligtaang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod kong mga video. Ayan, so maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye.